Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Talagang naghahanap ng merienda itong mga ito ngayon. Medyo, ako wala pa merienda rin eh. O, pare-pareho lang tayo. Ha? May merienda na ba kayo? Hindi pa. Ba, talaga naman. O, si Alex, sige punta ka sa Daniels ha. Magbayad ka. O. 4:34 na po hapon on Wednesday, August 24 na 2016. Sabayan tayo napapanood sa UNTV at napapakinggan po sa Radyo La Verdad 1350. Para po sa mga may internet connection, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. At pwede din sa ating pong streaming sa untvweb.com. O kaya mag-install na lang kayo ng ating UNTV mobile application. Kahapon, nagbigay po ng free consultation si Dr. Grace De Los Santos na isang diabetologist. Sa araw naman na ito, ang ating partner doctor ay magbibigay po ng serbisyo sa mga may depresya sa mata. Siya po si Dr. Jonathan Rivera na isang ophthalmologist. Yan, nakita nyo sa inyong TV screen. And of course, kasama po ang ating abogado sa ating law center, si Attorney Pablo Ahesta. Isa sa mga biktima ng mahabang delay sa aeroplano. Naubos din inip ni Atty. Ahesta. Tumawag lang po kayo sa ating 442-6244 line, local 157, para po sa mga libreng consultation sa atin pong mga kasama, sa ating doktor at sa ating abogado. O kaya, pwede pa kayo magpunta dito sa ating himpilan. Nandyan po sila hanggang 6 o'clock today. Ha? At loloobin ng Panginoon bukas ay isa naman pong gastroenterologist ang maglilingkod sa atin. Siya po ay si Dr. Diana Payawal. Yan. Gastroenterologist. Pagka nadali ka ng gastroenteritis, ay mangyayari sa iyo gastos. O yan, sigurado. Oo. Kaya mag-ingat ho sa mga kinakain at ngayon ay uso naman ang pulmonya sa mga matatanda at sa mga bata. Kaya ingatan ho natin yan, ha? Ang atin pong UNTV Action Center ay open mula Monday hanggang Friday, 8 in the morning hanggang 5 p.m. Pwede din kayo tumawag sa ating mga telephone numbers 442-6254 at 442-6255, 442-6244, local 181. Hanapin lamang po si Dayan at si Rome. Yan, ayun, busy-busy silang dalawa. Wow! Parang tunay, oh. Ayan, parang, kunyari hindi mo nakikita, wala kang camera. Ayan. Pangiti-ngiti pa. Bago mo tayo humataw sa ating serbisyo, magbigay muna tayo ng ilang paalala sa ating mga babayan. Yung mga nag-aabang ng tubig, mawawalan ho ng supply ang ilang bahagi ng Marikina City mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Ayon po sa advisory ng Manila Water, apektado po ng line meter declogging ang ilang bahagi ng Barangay Concepcion 1. Mula po yan mamayang alas 10 ng gabi hanggang 6 o'clock bukas. Meron din hong water interruption araw ng Huwebes bukas sa Mandaluyong at Quezon City. Mawawalan po ng tubig ang ilang bahagi ng New Zaniga sa Mandaluyong mula po alas 10:30 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes. Alas 10 naman ho ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang water interruption sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Yan. Isa pa hong public advisory, may ipinatupad na water interruption, water service interruption po ang Maynilad sa ilang bahagi ng Las Piñas at Muntinlupa today. Ha? Ang advice nila ay yan ay nag-umpisa kaninang alas 11 ng umaga. Wala na hong supply ng tubig yung bahagi ng BF Almanza, yung TS Cruz at Versailles subdivision sa Almanza 2, Las Piñas, NHA and BP area at Promised Land sa Poblacion at Victoria Homes sa Tunasan sa Muntinlupa.
Tatagal po hanggang alas 9 ng umaga bukas, August 25, ang water service interruption ng Maynilad. 4:39, suspendido na po simula ngayong araw ang operasyon ng mga resealing station sa mga taximeter sa buong bansa dahil ang sinasabi ho nilang dahilan dyan ay katiwalian. Ayan, ayon ho sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nakatanggap daw po ito ng mga ulat na sinusuhulan daw umano ng mga driver yung mga inspection staff para po mapabilis ang proseso. At 2 beses po sa isang taon ay kinakailangang inspeksyonin at isil ng LTFRB ang metro ng mga taxi para matiyak na hindi namamanipula ng mga ito ang singil sa mga pasahero. Tiniyak naman po ng LTFRB na hindi muna papatawan ng penalty ang mga taxi na hindi makakapagpa-reseal ng kanilang metro habang inaayos pa ng ahensya ang problema. Yan. Ito naman, sinasapinal na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at the Department of Public Works and Highways ang planong pagtatayo ng evacuation center sa bawat rehiyon sa bansa. At ayon nga po kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na nasa proseso na nila o sila po ay nasa proseso na ng pagtukoy naman dun sa mga lugar na maaaring pagtayuan nito. Inihayag din po ni Undersecretary Halad na bilang tugon sa utos ni Pangulong Duterte na alisin ang red tape ay pabibilisin nila ang pagpoproseso ng calamity funds. At kaugnay naman po ng information campaign, nagpatupad na rin sila ng Project DINA o ang Disaster Information for Nationwide Awareness. At isang video din ang kanilang inilagay sa website ng Office of Civil Defense. Hinggil po sa mga dapat na gawing paghahanda kung sakaling mayroong sakuna. At muli rin po ang pinaalalahanan ni Yusek Halad ang mga telecommunications company na may batas na nag-aatas sa kanila na magpadala ng disaster alerts sa publiko. Serbisyong Kasangbahay kasama si Kuya Daniel Razon. 4:41 ng hapon sa mga nagtatama ng relo, sa mga wala pang relo, sa mga ngayon ho ay nasa kalsada at ngayon ay bumabagtas sa isang lugar na matraffic, hindi man sa EDSA, ay ito ho, nahaharap po ang bansa sa posibleng pagkakaroon ng mas maraming insidente ng pagbaha at landslide. Ang sinasabi po ng Pag-asa, batay daw dun sa international models, nasa 55 to 60% ang posibilidad na umiral itong weak La Nina phenomenon mula September. Sa La Nina po ay mas mainit ang temperatura ng karagatan sa Western Pacific na kinabibilangan ng Pilipinas, kaya po ang epekto, mas maraming ulan ang bubuhos, lalo na doon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngunit ang babala po ng Pag-asa, hindi dapat na ipagwalang bahala ang epekto ng La Nina kahit na ito ay mahina lang. Sa pagtaya rin po ng Pag-asa, nasa 5 hanggang 9 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Pebrero. At posible ring mas maraming water sprout at buhawi na ang dadami na naman ang maitatala kapag marami daw thunderstorms kagaya ng nangyari sa Maynila nitong Agosto. Talagang nakakagulat ngayon Mayroong buhawi na humahataw diba sa Maynila noong nakaraan, ano? Magsasagawa naman ho ng medical mission ang The Filipino War Veterans Foundation o itong PhilVets Incorporated para dun sa mga veterano, yung mga retired soldiers at mga asawa nila. Yan po ay gagawin sa Camp Vicente Lim Covered Court, Calamba City, Laguna sa darating na Agosto 31, araw ng Miyerkules, alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At yan ay pangungunahan ni AFP Retired Lieutenant General Raul Urgelio, ang Executive Director po at Chief Operating Officer ng PhilVets. Ang mga libreng serbisyong ibibigay po ay kinabibilangan ng medical consultation, electrocardiogram, bone density test,
blood sugar test at blood pressure test. Magbibigay din po ng free medicines and food supplements, wheelchair, walking canes at reading glasses. Bukod po sa mga ito, may mga alternative medicine procedures din kagaya po ng acupressure, nerve and muscle massage, therapy at foot spa detoxification. So at least informed na kayo. 4:44. Yan po ang ilang paalala para sa ating mga kasambahay. Mamaya makakausap natin si ASEC Edgar Galvante, ang chief po ng LTO. May binabalak daw silang changes sa pagkuha ng driver's license. Ako wala pa. Wala pa plastic. Hindi, nakapag-renew na ako. Pero wala pang plastic eh. O yun lang resibo lang na ganun. Resibo pa lang. Doon natin sa mga viewer natin na merong gustong alamin at itanong kay ASEC, mag-post lamang po sa ating social media accounts, facebook.com/Serbisyong Kasambahay, ang ating naman Twitter at UNTV_SK, ating email serbisyongkasangbahay@gmail.com. Alam ko maraming gustong magtanong sa inyo, lalo na yung mga wala pang plaka ang sasakyan. Di ba no? Dahil dami pa ring alam plaka ngayon, ha. Yung mga medical at legal queries natin, tawag lamang nyo sa 4426244 local 157. Nakaantabay pa rin si Attorney Pablo Ahesta at si Dr. Jonathan Rivera na isang ophthalmologist. Babalik po kami. Huwag kayong aalis. Welcome back. Tuloy-tuloy po tayo. 4:47 in the afternoon. At ito po rin ang inyong serbisyong kasambahay. Bago na po ang Pangulo, kaya marami na rin pagbabago sa mga government agencies natin. At alam naman ninyo ngayon, change has come. Kaya ramdam na din natin yung change has come. Ito ho, mga bagong na tao na rin sa iba't ibang ahensya. Isa po dyan ay ang Land Transportation Office na ngayon nga ay sinasabi hong nagbabalak na mag-implement ng mga pagbabago sa application and renewal process ng driver's license. Dami ko ding dyan nung araw, dami kong experience dyan. Yung mga nakakakuha ng lisensyang bulag, yung mga nag-e-exam ng actual exam, atras abante lang, yung mga ganon, di ba? Tapos yung nag-e-exam na may sagot na yung exam, yung mga tipong mga ganyan, Tapos yung pagpunta mo doon sa LTO, maraming mga fixer, tapos yung mga tipong nakakakuha ka ng lisensya sa ilalim ng punong saging, yung mga tipong ganyan, ngayon pinag-aaralan po ng LTO na baguhin na daw yung exam na ibinibigay para sa mga kumukuha ng driver's license para maiwasan yung mga problema sa kalsada na dulot ng kakulangan ng kaalaman ng mga motorista. Eksakto naman yan. Kasi ang dami, ewan ko, sino mga driver sa inyo dito? Ang dami sa ating mga drivers ngayon ni hindi alam yung ibang mga traffic signs. Alam nyo, laman ng exam yan When I took my exam sa US, sa California, yung driver's license exam nila doon, kailangan mo talaga mag-review. Pag hindi ka nag-review, sesemplang ka, babagsak ka. At hindi ka pwede makipagkopyahan sa katabi mo kasi iba ang exam nung katabi mo. Yung isang kasabayan ko, nangopya sa katabi niya, bagsak. Oh no! Kasi iba yung exam nung katabi niya Kala mo pareho kumangopya ka. At pati bukod sa ron, yung theoretical exam, pagdating mo sa actual exam, pagka hindi ka tumingin hindi mo ini-ready yung mirror mo, hindi mo chinek yung lahat ng dapat mo i-check bago ka magpaandar, ay bagsak ka. Pag nagpo-point ng ganyan. Kaya ngayon mukhang bagay ako, pabor ako dyan mga changes na ganyan. Kasama natin of course si ASEC Edgar Galvante, ang Chief ng Land Transportation Office, para mabigyan tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa plano na yan ng LTO. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon sa iyo. Sabi sa akin, tawagin kitang Kuya Daniel, pero di hamak na matanda ako sa iyo, kaya Ka Daniel na lang kung pwede. Opo, salamat po. At
hindi naman ho siguro kayo ganun katandaan sa akin kung matanda man kayo. Medyo ika nga ho, nauna lang siguro kayo ng ilang mga at saka mas nakikita naman sa itsura. Hindi naman ho kayo mukhang ganun ka. Kabarkada ho ba kayo ni President Duterte? Hindi naman. Nagkaroon lang ako ng pagkakataong makilala siya nung ako'y ma-assign sa Region 11 nung ako'y nasa police service. So dati din ho kayo sa PNP? PNP, yeah. Ano po ang huli ninyong assignment sa PNP? Naging Deputy Chief PNP for Operations ako nung ako'y bago mag-retire noong 2002. 2002, ayun. From there, saan po kayo nagpunta after ng inyong retirement? Pag-retire ko nung September 28, 2 days after na assign ako sa Dangerous Drugs Board, na-appoint ako sa Dangerous Drugs Board. Hanggang yung term ko nag-end nung July 4 this year. This year, ayan. All right. So, eto naman kayo ngayon, tuloy pa rin sa serbisyo sa ating mga kababayan, ano? Totoo yan. At ika nga, gano'n naman pagka matino, pwedeng kahit na sino administrasyon ang dumating. Pwede yan. Ngayon ay nasa LTO kayo. And alam ho natin, meron daw kayong ini-introduce na bagong sistema. Ano ho ba ito? Nakakatakot ba itong exam ninyo? Babaguhin daw po. Paano ba ang sistema, sir? Hindi naman. Katulad ng nasabi ninyo, ginagawa natin, itaas din ang pamantayan. Katulad ng na-mention ninyo na sa ibang bansa, yung hindi pwede magkopyahan, Yes. tapos yung mga questions talagang relevant para malaman natin kung tunay na may kakayahan siya. Yes. Nabanggit ninyo na dati-dati kahit na konti lang ang kalaman sa pagmamaneho, nakakapasa. Oo. Manehong kutsero, alam. Hindi nga marunong bumasa ng mga traffic signs. Correct. Nakakapasa. Kaya gusto nating baguhin ito at unti-unti naman kahit na mga naunang naging chief ng LTO, nag-introduce ng mga pagbabago. At ang isang gusto nating mangyari padaliin, hindi yung exam but yung access ng mga kandidato, ika nga. Iniisip natin na siguro magkakaroon tayo ng konting improvement na maging via computers na ito at magkakaroon tayo ng mga halimbawa 5,000 banks at 5,000 questions sa bank so that kung ikaw ay nakatakdang kukuha ng examination, randomly yung computer na pipili ng mga questions na ibibigay sa'yo. Kaya maaring kahit na magkasabay kayo ng isang tao na nag-a-apply, Iba hindi kayo ng pareho ang sasagutin yung questionnaire. But pwede nila ma-review yun, sir, di ba? Ma-access nila for them to be able to review the questionnaires and yung answers doon. In fact, meron kaming binubuong parang libreto, no? Libreto na parang pamphlet na yung kaalaman dapat mo malaman sa safe driving, no? Correct. Para kung gusto lang mag-review, ibibigay natin to ng libre. At aside yun yung part ng exam. Yes, mga features ng libro, mga nakasulat doon, maaring doon mo yung mga sagot doon mo makikita. I see. Pero definitely ito ay paggamit ng common sense, paggamit ng reasoning, yung alertness, so forth. So ngayon po, ang pag-apply ngayon ng mga, let's say ako'y bago pa lang, yung student driver's license pa lang, pareho pa rin po ng procedure? Pareho pa rin. Okay. At ganon, yung through a mimeograph copy ng question, yun ang sasagutin mo. Totoong nagkaroon ng ganong impresyon, na Yes, sabi nila, pag binigyan ka ng test question, all you have to do is write your name at okay na. Oo, may sagot na yung iba. Depende ho kasi kung magkano inabot mo. Kaya nga, yun ang pinipilit nating tanggalin. Maaring ito ay nangyaring ilang, yung isolated. Pero kahit na isolated yan, kung nakitang gano'n ang ginagawa, magiging, yan ang impresyon na yan ang pamantayan. Kaya binabago natin yung ganong impresyon. So ngayon po ay maghihigpit na kayo doon sa pagbibigay ng examination. Yeah, totoo yun. But as soon as possible, kung pwedeng may kinakausap na kaming magbuo
ng mga ganong parang bank of questions Okay. para maaring hindi pa ito via a workstation na sasagutin lang yung tanong Opo, sa opo. computer, i-preprint yung mga test question randomly chosen through the computer. Paano naman po doon sa mga actual examination, sir? Kasi isa ho yan doon sa mga ginagawa din pagka kukuha ka ng driver's license. So okay, nakapasa ka halimbawa sa the theoreticals, pero meron kang actual test ng pagmamaneho. Yung isa nga meron kaming nakausap na parang nagpapakita yung parang virtual, ano? Opo, Yung opo. parang sa sa Computer games. computer games, parang ganon na Simulated. But hindi pa rin natin tatanggalin yung actual na physical sasakyan talaga, na pupunta ka doon, sasakay ka. Kaya nga lang, hindi lahat ng aming stasyon, yung aming opisina, merong driving Simulator. track. Okay. So, ibig sabihin, ang test maaring gawin pa rin sa lansangan, no? But iniiwasan natin yon kasi unang-una, kung siya ay bago pa lang, baka maka-aksidente pa siya kung sa labas. Kaya, very limited yung ating facility. Pero ini-improve natin to para in the major LTO offices, magkakaroon ng parang test track, no? Asik, meron ho bang pagbabago sa mga babayaran? Doon sa dues, wala naman, no? Although narinig nyo na siguro yung plano nating sa utusan ng ating mahal na Pangulo, habaan ng life ng lisensya. Yes. Sa ngayon, 3 years ito at gagawing 5 years. Ang karagdagang bayad lang doon is, kumbaga, yung bayad na per year, instead na for 3 years, magiging for 5 years. For Kaya 5 years. madadagdag dito yung bayad na pang 2 taon. Sir, may kaibahan ho ba ito sa pag-extend noong duration ng driver's license? Kasi ang passport, kailangan ho ng amyenda sa batas eh. Gusto nila din i-extend ang passport from 5 years to 10 years. Ito ho bang from 3 years to 5 years? Meron bang kailangan pang ganun o ito'y sa pamamagitan lang ng isang memorandum at kautusan lang from LTO? Yeah, hindi man kautusan ng LTO, but probably at the level of the Department of Transportation, or Okay. even an executive order. Pero sa palagay namin, hindi na kailangan yung batas. But makakatulong lalo kung halimbawa may batayan na batas para wala nang question. But Correct, rather, merong inisyong batas patupad. Kaya lang, alam naman natin ang proseso ng paggawa ng batas. May Mas- katagalan nito. mas matagal, oo. But iniisip ng ating Pangulo na within the first few months of his term, maipatupad na ito. Kaya nga ang target natin dito, halimbawa, kausap na namin yung aming provider, IT provider, na by October, ipatutupad na natin to sa Metro Manila. No? October ngayong no? taon, Ngayong taon. ay ipapatupad na 3 to 5 years. Ay, 5 years 5 na po. years sa Metro Manila. Sa Metro Manila, yung lahat na mag-renew. Yeah. 5 years na sila. Then from then on, hanggang matapos ang taon, hopefully makumpleto na namin yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas. But certainly dito sa Metro, October, 5 years na sila target pag natin, nag-renew. yes. At may increase lang yon kada taon na karagdagan. So, plus 2 years. 2 di years, ba? yes. Pero ito hong isa, meron na ho ba tayong plastic? Kasi po, honestly, sir, ako ho ay nagpa-renew. Hanggang ngayon, wala pa ako ng plastic. Totoo yun. Oho. But, yung ating pag-produce ng license card, yung plastic, medyo naantala yan dahil nagkaroon ng usapin, no? Yes. Na TRO yan, ika nga. So, Yes. yung schedule ng production nun with the yung nanalo, napili sa kontrata, naantala. Ngayon, nagpapatuloy na yun. Kaya, in fact, just before I came here, may kausap na tayong posibleng matatap na mag-provide nun. At kung ito'y may kakayahan naman ng ibang sangay ng gobyerno, kung makikipag-usap tayo sa gobyerno, yung sangay ng gobyernong makakagawa nito, mas shorten yung proseso. Kaya hopefully early next year magkakaroon na tayo ng
may issue. Bagamat hindi natin masasabing pangkalahatan, pangkabuong Pilipinas, pero magkakaroon na. In fact, sa ngayon, meron na nai-issue. Issue. No? Kaya lang, hindi lahat. Kung halimbawa, kung papalit ka ng lisensya sa, I understand, yung Alabang mayroon pang natitira, no? Kaya alright. pwede siguro, kung doon ka magpaparenew ng lisensya, baka mabigyan ka ng plastic. At isang binibigyan namin sana ng prioridad, yung mga OFW natin, no? Kasi kung talagang kailangan nila yung Driver's license. pagpunta nila sa lugar na pagtatrabahuhan nila at ginagamit nila talaga yung lisensya sa kanilang paghahanap buhay, ayaw naman nating pagtawan na ng Pilipinas. Sabi niya, yan ba ang Impossible. lisensya nyo? Papel. Kaya hanggat maaari, no? Kumbaga, while as long as supply lasts, gusto namin bigyan ng priority yung OFW. Gaano ho ba kalaki ang backlog natin, sir? Kung pag-uusapan ho natin yung mga hindi pa nai-issuehan ng plastic. Napakalaki. Halimbawa, kung isipin natin, hanggang July of this year, mga 6 million pieces yan. Wow. July pa lang yun. Hanggang July. Yung pagpasok ng August, meron na din. Nasa 24, nasa 24th na po tayo ng August. So, nakaragdagan na naman. Kaya kailangan talaga, kahit na paunti-unti, kailangan nating makapag-issue. Yun naman hong mga plate numbers. Kasi ganun din ho ang nangyari. Nagkaipitan din, nagkaroon din problema last time. Hindi po ba? Aminin ko sa iyo, Ka Daniel, na sa ngayon, hindi pa tayo nakakakita ng talagang kaliwanagan dyan. Kasi, nandun pa rin yung TRO sa, at saka yung suspension ng COA. Bagamat nanghingi na ng reconsideration ang LTO, wala pang tugon dito. Kaya ang ginagawa ngayon ng LTO, nag-explore ng ibang paraan na halimbawa, i-consider nating adverse na yung magiging sagot dun sa hinihingi nating reconsideration, pursuhin na natin yung as if ganun na nangyari. Bagong, kailangan gawin natin yon. Kaya nag-uumpisa na tayo ng paraan para maghanap ng bagong supplier na tutugon doon sa kung ano yung pinag-uutos ng batas tungkol sa procurement. So ngayon, parang ang sinasabi ninyo, malabo pa itong na to sa medyo Pinet. Mas matagal yon comparatively with the driver's license. So ano po ang mangyayari, sir? Talagang yung lahat ng lumalabas na bagong sasakyan ngayon, sorry, wag na kayo mag-expect muna meron kayong plate number. Pero may tayo dyan, may temporary solution. Halimbawa, bukas mag-uusap kami tungkol sa napag-agrihan na in principle anyway. Opo. Yung conduction sticker, no? Will be applied as your plate number. Yes. Ang hinihingi lang namin doon sa car dealers, i-produce nila na yung parang plaka na rin yon. Hindi yung sticker lang doon sa windshield o back, Okay. So, i-produce nila yun. Parang kasing laki ng plaka, yung lettering at saka numbering, kasing laki ng plaka. Pagkatapos, meron doon nakalagay lang na dagdag na numero, yung motor vehicle file number. Para magpatunay na yun, rehistrado na. Kasi ayaw natin sanang payagan nung lalabas yung vehicle na walang plaka. And yet, ginagamit na, correct. Kasi nagagamit sa krimen yung mga ganon. Kaya ang natin is habang wala yung plaka, yung number na yon, yung conduction sticker number, yun ang magiging pinaka-plaka nila. But are we compelled po na ilagay yun? Kasi meron naman po sa windshield, yung iba talagang nasa windshield na naman yan, hindi na nila nilalag. Kasi meron ako mga suppliers o mga dealers ngayon, naglalabas na ho sila ng sinasabi ninyo. Totoo yun. Kasama na po sa binibigay nila. Kaya lang yung iba, ayaw ko niyan, hindi nila ginagamit. Kaya nga yung sa pag-uusap natin na yung asosasyon nila, mukhang payag naman para ang sinasabi natin para magkaroon ng uniform, no? Kasi ang iba parang sinulat lang ng pentel pen, hindi makita, napakaliit. So
mag-i-issue kami, papakita namin sa kanilang sample bukas sa aming pagmi-meeting para yun ang gagayahin. But will I be penalized, sir? Kung halimbawa po na hindi ko nilagay doon sa lalagyan ng plate number ko sa harap at sa likod, yung aking conduction sticker supposed to be na nandun lang naman meron ako sa windshield ko. Sila na maglalagay noon yung sa aming pag-uusapan na pag linabas yung binili mong sasakyan, nakakabit na yun doon sa kung saan dapat nandun yung plate. Yes, No? yes, yes. So para wala na sa yung, kumbaga wala na sa yung hassle. Nandun na yung Okay. mag-prepare noon yung sa ano na. Ngayon, ang gusto lang naming tiyakin is that bago lumabas at gamitin yung sasakyan, nakarehistro na. Registered, yes, Kaya that's right. tinitignan din namin sa aming proseso na kung paano mapapaikli yung processing ng registration para hindi naman nakabili ka na, matagal nang yung nagbayad ka na, so forth and so on, tapos sabihin hindi mo mailabas yung sakyan mo kasi hindi pa lumalabas sa LTO yung registration. Yes, yes, yes. Kaya Yung no travel, ay no plate, no travel. hindi naman Hindi na pwede ngayon muna yun kasi walang plate. At saka, kung baga, ang LTO, marahil ang may kasalanan, bakit ikaw ang magsasuffer na? That's correct, that's correct. So, yun ang tinitignan namin na para namang konting pagpapalubag loob sa mga motorista, hindi man sa kanila yung pagkakaroon na pagkakawalang plaka, gagawa tayo ng paraan na kung gagamitin nila yun, hindi sila kailangang hulihin or whatever. But having another thing in mind as a solution po dito sa problema natin, dahil nga sabi nga ninyo, consider na natin, natalo na tayo doon. Yung motion for reconsideration natin will no longer be reconsidered. May iniisip na kayo ngayon na ibang plano na humanap talaga ng mag-comply doon sa hinihingi ng ating pong gobyerno. How long will it take? Ano ho ang timeline ninyo na tinitignan dito, ASEC? Yun ang hindi ko maipangako kasi napakatagal na proseso nito. Yes. Pagkatapos, ang unang tinitignan natin, baka pwedeng dito na i-manufacture. It's just too bad na yung dating plate making machine ng LTO ano na, kumbaga Nasira na. hindi lang nasira, talagang obsolete na yung klase. Kaya Okay. isang pinag-utos ng aming secretary, si Secretary Tugade, na bumili na tayo ng bagong makina at tayo mag-produce. Yung pambagsak ng Kaya of course kahit na mabili na natin 'yan, medyo matagal-tagal pa rin. Kaya humahanap pa rin tayo ng paraan kung sakaling merong nagma-manufacture dito na yung kumbaga yung standard naman acceptable, baka pwedeng for the meantime na bumibili tayo o naghahanap tayo, sila na muna mag-manufacture. May invitation na ho ba kayo to present proposals from different suppliers na local? Sa ngayon, parang naghahanap kami at we are considering yung mga dating nag-supply, makausapin sila. Wala pang formal na mag-offer na mag-bid kayo or whatever. Kasi umaasa rin kami na probably through emergency purchases, baka pwedeng engage sila na considering na meron silang experience. Yung quality yung kanilang trabaho. Kasi meron namang inaalaw naman tayo ng regulasyon ng batas na during periods of, katulad ng talagang wala, baka pwedeng part of the total need, makakabili naman tayo ng konti para kumbaga maibsan ng konti yung kakulangan. And hopefully, kung habang ginagawa natin yon, pinupursurin natin yung pagbili ng sarili nating makina. Kumusta ho ang operations ninyo with the Colorum? Kasi ang LTO nag-ooperate din ho dyan. Malaking problema po ito. Ano ho ba ang situation ngayon? Ang operasyon namin, bukod dito dun sa operasyon ng LTFRB, although sa operasyon ng LTFRB kasama rin kami. Kasi chinecheck din kung bukod sa walang linya, walang prangkisa, rehistrado ba yung sasakyan nila? Yes. Tsaka alam nyo naman, meron tayong yung sa emission, dapat nagko-comply. Smoke emission test. Kaya doon kami nagpa-participate. But on our own, we can conduct yun nga, para checkin kung rehistrado yung sasakyan. Definitely, kung hindi rehistrado, hindi pwedeng gamitin sa lansangan, sa public streets natin. Kaya doon, through, yun nga, katulad nun,
pag inimpose na kasi natin ito, ipapublish natin yan, bibigyan sila ng panahon para makakomply. At pag hindi sila nag-comply, maaaring masita sila at ma-check kung sila ngay rehistrado. And in fact, isang hihilingin natin sa mga dealers, yung mga sasakyang release nila dati, no? Okay. Of course, nasa street na yun. Hindi na natin abutan yun na mailalagay natin yung sinabi nating proposed number. Baka pwedeng kontakin sila na bumalik uli dun sa o kunin nila yung kanilang katumbas na Parang plate number. Parang plate number, no? Okay. Parang kasama sa serbisyo nila na So, nagpapaservice total, naman yung nagpapaservice naman sila. Correct. Ang isang problema namin halimbawa yung motorsiklo. Kasi ang motorsiklo, wala yung conduction sticker, wala yung Totoo yun. In fact, pag lumabas kayo, makikita nyo, ang daming motorsiklo na for registration and yet, parut-parito sila sa lansangan. Yes, that's true. Pero ngayon dapat hindi na natin registered. Papayagan yan. Yung for registration, For hindi na hindi pwede. na. Kung registered naman anong ilalagay Ganon nila? din yun din kasi kaya kakausapin din namin yung motorcycle distributors na kung pwedeng parang corporate social responsibility, Yes. makipag-cooperate sila na rin ang gagawa ng number. Ang ilalagay lang na number dito, since wala silang conduction number, yung motor vehicle file number. Motor vehicle file number. Ilan ho ba yun? Di ba marami yun, sir? Mahaba-haba yun. Mahaba-haba. Pero ito, magpapatunay na, again, rehistrado yung motorsiklo. Correct. At least yung proof of registration man lang. Alright. Importante. Si Virgilio Zamora ho ng ito ho ay merong question from FB natin, yung ating Facebook. 3 years na daw na expired yung kanyang lisensya. Pwede pa ba niyang i-renew? At paano ang process? Meron ho bang certain number of years na expired yung license mo na hindi mo na pwedeng i-renew? Sa aking pagkakaalam, wala naman Oo. Pero As long as meron kang lisensya dati, kahit na yan pa 10 taon na na-expire, pwede mo i-revive. May penalty nga lang babayaran. Babayaran mo kada taon nang hindi ka nag-renew. At gusto nating maisama siguro sa amendment sa batas. Wag naman sanang mamasamain. Opo. Kung talagang matagal na hindi baka Nagmamaneho. wag na maneho. Kailangan sigurong i-subject uli natin sa examination. Oo, ganun ho din sa US mag-undergo ka ulit pag nag-expire ng matagal. Halimbawa, mga 1 year mong hindi nagamit, parang mag-uumpisa ka ulit. Para matiyak naman natin na yung capability niya to drive hindi naman Baka nangalawang na. O parang kailangan refresher. in fact wag naman sana halimbawa kung inatake sa may konting kapansanan siya na mahirap na talaga sa kanyang mag-drive. Tapos halimbawa yung kanyang Mata. paningin dapat sa lahat ng nakasuot siya ng salamin habang nagda-drive i-require na yun sa kanya. Dati siguro hindi nakalagay sa kanyang lisensya na kailangan nakasalamin siya kung nagda-drive, no? Yung mga ganon pwede nating Okay. Si Monica Natividad naman from FB pa din po natin. Yung ate ko hindi po marunong mag-drive pero nakakuha ng lisensya, non-pro. Kailangan daw po kasi sa passport application. Pwede ba yung ganito? Hindi ho. Hindi ko alam paano nakakuha. Ako, yun ang direktang sasagot ko sa inyo na alam ko na unless na si Asek si Asek may sasabihin ditong iba, ano po ba yun, Asek? Ako, personally, ang maipapayo ko sa kanya, kumbaga, nakalusot siya, nakakuha ng lisensya at hindi siya marunong mag-drive, huwag siyang mag-drive. Huwag ka mag-drive. Oo. Kasi, protection sa sarili niya Correct, at saka baka makasakit siya, no? Hindi, parang ang ginagawa lang daw sa Galvante para kailangan niya lang doon sa kanyang trabaho dahil na meron siyang parang ipe-present. Pero ang problema, paano siyang nakakuha? Hindi ko masagot diba? yun. Ako din, di ko din masasagot yun. Paano ko nakakuha? Hindi ka marunong. Kung siguro in confidence kung sasabihin niya kasi ang gusto kong makorek hindi lang yung tao kundi kung may problema sa sistema at nakakalusot yun ang makorek natin, no? Paano? Baka naman may kakambal ka na marunong magmaneho, yun ang nag-take ng exam sa'yo. Di ba? May mga ganun kung minsan may mga palusot o kaya ang pinakamadaling paliwanag doon may naglagay. Maaari. Diba? At ganun, gusto ko lang i-emphasize, no?
alam mo naman ang kakayahan mo. Yes, oo. Kaya kahit na may lisensya ka, alam mong hindi ka marunong mag-drive, please Wag na. don't try. Yan. Gusto nating ma-save yung sarili mo, hindi ka masaktan at hindi ka rin makasakit. But Asek, ito ho, isang gusto ko pa hong malaman from LTO dahil alam nyo naman galit ang presidente sa corruption. Balita ho, yung LTO, isa sa mga pamoso. Yan nga, hindi ko ikinatutuwa yung pagiging isa sa mga top 3 number one. So kasama kayo sa kasama top 3. yung sa ating ginagawa, panawagan, directive, mga issuances at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, nakakita na rin tayo ng pagbabago. No? But hindi pa yon, kulang pa yon. Kailangan talaga yung complete na pagbabago. Halimbawa, kung masabi ko, ito sabihin ko na sa ere dahil totoo namang nangyari. At may nagsabing, yung mga nakakausap ko, talagang ginagawa nila. In fact, may umamin sa akin na talagang nagbibigay siya para ayaw niyang maistorbo. Okay. So, ang panawagan natin dyan is kung maaari, wag silang, kumbaga, they should not succumb to this, this, para maturuan natin. Nag-round up kami ng mga sinasabing pictures dito sa labas ng gate. In fact, kahit na nag-round up na kami, nandyan pa rin meron pa rin. Yes. Pero ngayon, hindi na sila nakakapasok. Hindi katulad ng dati. Yun. But, gano'n, ang panawagan natin, wag silang patronizen. Yes. At doon sa aming pag-round up nitong mga fixers, isa lang ang napakinabangan namin na nagturo kung sino yung contact niya sa loob. At yung contact naman sa loob, nakasuhan na. But hindi ako naniniwalang wala na. Yes. Kasi meron pa ring fixer sa labas Correct. Hindi naman, kung wala na silang contact sa loob, bakit magkakaroon ng fixer sa labas? No? Kaya yun sana ang But definitely, sinasabi natin sa ating kliyente, please don't patronize. In fact, yung kasama ko sa opisina, yung anak niya, kumuha ng lisensya. Nung kukuha ng lisensya, sinalubong siya ng fixer at sinabing, kami na ang mag-ayos ng lisensya mo dahil kung diyan ka, abutin ka ng 4 na oras dyan. Yes, kung tagal. Dito sa amin, maikli lang. Magbigay ka lang ng, I think, ang magkano sinisigil takbuhan, sa kanya, 2,500 para sa lisensya. Ayos, sabi niya, wala ho akong perang ganyan. Baka may bawas naman, 2,000. Pwede naman ganun. So nagpatuloy na lang siya na, anong nangyari? Nakuha niya in more than, just a little over 30 minutes. Yung sinasabing 4 na oras. No? Kaya, kung mag-o-offer sila sa inyo ng ganyan, baka nandun mas yung maikli pa. Nandun kasi yung corruption pag pinapahirap pagka humirap, ayun na, kailangan laga. Kaya nangyari nga ito na yung sinasabing SOP na pag-alaman ko at nagsabi rin sa akin yung mga tinatamaan nito na dati-dati talaga nagbibigay sila at nawala daw yung SOP. Ang problema, doon sa iba, nagpatuloy na wala. Pero meron namang iba na pagtagal-tagal, na-reimpose. Parang pahinga lang muna. Pahinga muna. Palamig muna tayo. Bago siya, andyan si Asek Galvante. Bago. Kaya tinutukoy natin kung saan banda ito para yun ang... ilan na ho ba natanggal nyo? Wala pa masyado. Yun sa pagtatanggal medyo tayo easy dyan. muna tayo ng gusto rin natin na wag naman nating idamay yung mga talagang walang kamuang-muang sa ganon. Kasi ayoko rin bigyan muna natin ng pagkakataon. Sige, magbabago kayo. Papatayin namin kayo sa negosyo nyo. Yung negosyo nyo, mapatay natin. Di ba? Mga ganon. Kaya ang isang dito, halimbawa, lang naman to, parang theory na siguro ikaw nagbibigay ka sa akin. Kaya madali mong nakukuha yung gusto mo sa transaksyon. Kaya lang, nung binigay na natin na tinututukan na kayo, hindi nyo na pwedeng gawin yan. O sige, gagawin na nating wala ng SOP. Kaya lang, nung wala na yung SOP, i-revert na sa talagang sistema na kung saan, halimbawa kung may 10 steps, nung ikaw yung nagbibigay, 5 steps lang ginagawa mo. Dahil hindi ka na nagbibigay, i-resume yung 10 steps. Kaya ikaw ngayon umaangal na, kung ba't hindi ka na nagbibigay, pinahaba ang proseso. Yes. Maaari ding, yan ang tunay na proseso. Kaya lang, dahil hindi ka nagbibigay, hindi pinaiikli. But ang gusto natin sa mga mamayan, sana wag silang
wag silang Pailalim sa entertain ganon. sa ganon. Oo. At kung meron silang mga suggestion kung paano natin mapapaikli yung proseso, we are welcome to those suggestions. In fact, bawasan. sinabi na ni Pangulo, ng ating Pangulo, ni Secretary Togade at iba pa, na reviewin natin yung proseso para yung mga redundant, Yes. yung mga pumipirma kung ilan yan, bawasan natin. In fact, ang gusto, hatiin ka agad yung processing time. Well, we wish you good luck, ASEC, and we're looking forward to seeing you again and exhausting all of these things na kailangan ho maipaalam din sa ating mga kababayan. And feel free na kung meron ho kayong mga information dapat na maipakalat sa ating mga kababayan, lalo na yung may concern sa LTO, ay mapadala nyo ho sa amin at makatulong naman kami sa inyo para po sa information dissemination. Maraming salamat sa iyong offer, Kadanyan. Opo, always open. Oo. Makakatulong kayo ng malaki. Ituring nyo ang himpilang ito ay sa inyo para ho magamit natin para sa ating public service, sir. Thank you so much. Maraming salamat din. ASEC Edgar Galvante ng Land Transportation Office at 521. Paalala lang po sa inyong mga medical and legal consultation. Tumawag lamang sa 442-6244 Local 157. Makakausap niyo po ang ating lawyer and doctor on duty, sina Attorney Pablo Ahestad, ang eye doctor po na si Dr. Jonathan Rivera. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyo Kasama 5:23, balik po tayo sa ating serbisyong kasambahay at umpisa na kagad natin ang ating service on the dot. Si Cynthia Asuncion, 54 years old, galing po ng Rosario, Pasig City. Magandang hapon po. Good afternoon po, Kuya. Ano po problema natin, Inay? Meron po kasi akong anak na 19 years old po, PWD. Okay. Ang nangyari po sa kanya, nabagsak po siya nung isang August 11 po iyon, na dinala po namin siya the next day po sa hospital. Tapos, ang ano po nung doktor niya, parang mild stroke po ang nangyari sa bata kasi yung pong kanang bahagi ng katawan niya nang hina. Hindi na po siya makatayong mag-isa, binubuhat na lang po namin. 19 years old lang po ito, no? Opo, lalaki po. Tapos ang findings niya ay mild stroke. Opo, yun po muna ang kasi wala pa naman po siyang mga test na kinuha. Ngayon po, may mga blood test na po at CT scan po. Ngayon po, ang po nila, may bukol po sa utak yung bata. May nabagok ho ba ang ulo? Hindi ko lang po Paano napansin. po ba siya nabagsak? Nabagsak po siya papunta po sa kanan kasi yung kanan pong bahagi ng katawan niya ang mahina. Pero parang kaya siya bumagsak dahil na-stroke, ganun po ba yun? Opo, bigla Tapos lang po biglang yung pagkaka-stroke niya na yun, pumalo yung kaniyang yung right side po. Opo. Tapos na meron hong parang nabukulan ba siya, nag-damage? Yung mukha niya po dito, medyo namaga po ito. Niyelohan lang po nung tatay niya kaya medyo umimpis. Tapos po, yun ang parang sinabing reason bakit ngayon parang sa utak ay meron parang bumukol. Yun po kasi anak kita sa CT scan niya. So ano po ang kailangan magawa sa kanya ngayon? Ngayon po, hindi pa po siya mabigyan ng proper medication kasi ang gusto naman po ng mga doktor, i-MRI daw po kasi para po mas makita po yung utak mismo. Oo, mas po kasi yung MRI eh. So kailangan po natin magpa-MRI. Opo. Okay. Naintindihan ko ang predicament ninyo kasi matras ako sa MRI eh. Pina-MRI ko yung kanang tuhod ko. Dahil tanda na tayo eh, 'di ba? Masakit eh. Magkano ho ba yung sabi ko, parang pwede ba isabay nyo na yung isa kasi masakit din yung kaliwa eh. Sabi niya, sige, pasabay na ho natin. Pero kasi proseso nun, isa-isa eh. Magkano ho ba yung magkano ho ba yun kung yung dalawa? Sabi sa akin 24,000 yung dalawa. Kasi ang isa 12,000 ang isang tuhod. Sabi ko, okay pa ho yung kaliwang tuhod ko. Medyo maayos pa. Oo, dahil mahirap eh. Just the same. Lalo na ho ito pagka MRI sa ulo at maraming titignan. So, kailangan ma-MRI siya and then magkaroon po ng further na
pagsusuri, ano? Opo, para po mabigyan na po ng proper medication yung Kailangan siguro din ito ng isang mahusay na neurologist. yun po siguro. Tignan po natin kung ano pwedeng may tulong sa atin itong isang nating partner po sa public service, si Dr. Catherine San Diego. Magandang hapon po, Dr. Catherine. Hello, good afternoon. Opo, si Kuya Daniel Rason po dito po sa UNTV at sa Radyo La Verdad. Doc, meron po sana kung ito ho kasing idudulog namin sa inyo, parang na mild stroke siya, 19 years old, isang PWD po ito at natama yung kanyang right side ng ng mukha at mukhang based on initial findings meron daw parang naging bukol sa utak. So kailangan ho ng na ma-MRI din muna and for further test po ng isa sigurong neurologist na kagaya po ninyo, Dr. Catherine. Opo. O pwede ho ba naming ipaglambing sa inyo ito? Opo, pwede naman po. Usually po kasi sa mga ganyang nasa stroke ng 19 years old, it's very unusual. Kaya marami Yes. tayong hinihinging test. Hindi lang simple CT scan and blood test kasi it's very unusual. Ang mga kadalasang naririnig natin na sa stroke are in the senior age group. So, Correct. pag may na-stroke na 19 years old, mas lalo tayong natatakot. Lalo na kung may kung PWD. So, Opo. we need extensive testing saka extensive na physical examination. Padala na lang po namin sa inyo siya, Dr. Catherine, para mapa-assist po namin para mas masuri po ng mabuti at malaman po talaga kung ano yung dapat po na sa kanya, yung approach and anong kailangang procedure. Ha? Apo, sige po. Sige po. Dr. Catherine, maraming salamat po for the time and may God bless you po. Thank you. Si Dr. Catherine San Diego, ayan, siya po ay isang neurologist ng Victor R. Potenciano Medical Center. So, inay, ganito na lang ho. Yung ating mga kasama, i-assist po kayo para yung inyong... Ilan po ba anak nyo? 4 po. Ito po ay pang-ilan? Pangalawa po siya. Pangalawa. So, yung bunso ho nyo, ilang taon? 15 na po. Grade 10 po siya. So, siya lang naman ho yung PWD? Siya lang po. Okay. So, ganun na lang po ha. Paki-assist na lang itong si Nanay Cynthia and para ho yung lahat ng procedures kasi kaya pala ganun. One is 19 years old nga ako, bigla din ako na stroke na. Tapos yun nga ho parang special case pa rin dahil siya nga ho ay isang PWD. So, kailangan po ng mas masusing pag-aaral doon sa kanyang kalagayan at yun nga mga examinations po na dapat na magawa sa kanya, kasama na po yung MRI. Tulungan po namin kayo loobin ng Panginoon para po, syempre tayo magulang I understand your predicament po. Salamat po sa Diyos. Sige po, inay, at punta kayo, si Ma'am Annie ay assist po kayo ha. Ayan, okay. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Si Inay Cynthia Asuncion. Eto muna, samantala magbigay daan muna po tayo sa dagdag kaalaman para sa ating mga kababaihang taga-subaybay sa atin pong Women's Desk. Ito hong pagbibigay ng tamang nutrisyon ay mahalaga sa growth, survival, development at long-term health ng isang sanggol. Alam nyo, ang sinasabi ho sa pag-aaral, yung maagang breastfeeding sa sanggol sa loob ng 6 months, yung tamang pagpapakain at kasama na ho yung sustained na breastfeeding sa loob ng 2 taon. 2 years. Bagay, yung kakilala ko, 5 years na, dumedede pa sa nanay niya. Ito ho, makakatulong daw ng 75% para maiwasan yung maagang pagkamatay ng sanggol. Ang problema lamang po, may ilang ina na hindi na itinutuloy yung breastfeeding pagkatapos ng 2 buwan. Madalas ho nilang dahilan yung kawalan umano ng gatas ng ina o kaya yung kanilang pagbalik sa trabaho. Kaya naman po, patuloy po ang paghihintay o paghihikayat din ng iba't ibang mga
breastfeeding support groups sa mga ina na isulong yung kanilang breastfeeding. Nitong nakaraang Sabado, isinagawa po itong Latch and Learn. Ito po ay pagbibigay ng libreng breastfeeding seminar at forum para doon sa mga ina na nagpapasuso na, doon sa mga buntis at maging sa mga mag-asawa pa lamang. Kasabay ho niyan, yung birthday celebration naman ng 5 bata na pinalaki sa breastfeeding. Ngayong kaarawan o first birthday ni Jamir ay napagdesisyon na namin na i-celebrate ito kasama pa ng ibang mga magulang na gusto ding magpasuso dahil nakita namin na walang ibang magandang paraan para maging ipakita kung gaano kami ka-thankful sa blessings na hinahatid ng breastfeeding sa amin, kundi sa pamamagitan ng pag-share ng knowledge at ng mga blessings nito sa iba pang mga magulang na gusto rin magpasuso. Ikinatuwa naman po ng breastfeeding support groups na Latch, Breastfeeding Pinays at Arugaan na mga kabahagi sa gawaing ito yung pagkakataon na maipalaganap itong kaalaman sa tamang pagpapasuso at pagpapakain sa mga sanggol. Maraming salamat sa mga nag-organize ng event na ito. Napakagandang birthday party na makatulong sa ibang mga nanay na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa breastfeeding. Ito kasing event na to na Latch and Learn, bali naimbitahan kasi ako ni Tatay Jaime de Guzman. Nag-anyaya siya na sino ba ang mga babies na celebrating their birthdays during August Breastfeeding Month. Kaya naman ako ay nakisali din sa kanila kasi birthday ng anak ko ay August 13. So sineselebrate natin ngayon yung birthday ng anak ko. And then nagkaroon si Tatay Jaime ng idea na what if we pay it forward? Kasi ang daming nakatulong sa amin sa aming breastfeeding journey. Kaya dapat ay we give back to the community. Kaya nabuo itong Latch and Learn para i-impart namin sa mga ibang mothers yung knowledge about breastfeeding. Patuloy naman po ang pag-aanyaya ng mga nabanggit na grupo sa mga ina na ipagpatuloy ang breastfeeding sa kanilang mga sanggol. Mami, sa mga buntis at mga bagong panganak, strive to exclusively breastfeed your children dahil nakakabuti ito sa kanilang kalusugan, nakatataas ng IQ points at magandang bonding ito sa mommy and baby. Maganda rin ito para sa mommy kasi nakakababa rin ng risk ng kung ano-anong mga sakit. Breastfeeding is really best for your babies. Kaya po, yan, yung mga nagpapasuso, huwag kayong basta susuko. O yung iba naman kasi, ayaw masira daw ang figure, ayaw ganito, ayaw ganyan. Breastfeeding is still best for babies. Tuloy-tuloy po tayo sa ating namang service on the dot. Kasama natin si Rosemary Abaygar. Rosemary, magandang hapon sa iyo, Rosemary. Magandang hapon din po, Kuya. Anong problema natin, Rosemary? Kasi po yung anak ko, operahan po sa mata. Operahan sa mata? Opo. Ano ba daw ang ano ba nangyari sa mata niya? Na ano po ng hanger, natusok po nung 2 years old po lang po siya. Ilang taon na siya ngayon? 3 years old na po siya ngayon. Bakit naman natusok ng hanger? Sino naman na nagtusok ng hanger? Naglalaro po sila ng mga kapatid niya, kuya niya. Hindi nyo ba binabantayan kasi? Kasi po may ginagawa po ako nung time na yon, naglalaba po. Naman yan naman ang sinasabi ko. Anak mo, 2 taon pa lang yung anak mo. Iniwan mo may kalaro. Ilang taon yung kalaro? Ano po, Tapos 7 taon, yung panganay ko po. Tapos iniwanan mo pa ng hanger. No. Sino nakasundot ng ng mata niya, yung kapatid niya na 7 years old? Opo, aksidente po eh. Bakit nga kasi pinapabayaan ninyo? Dapat yata dito sa mga ito padapain eh. Yan, ayun na sinasabi ko. Alam mo ba, may istorya ako sa'yo ha? Opo. Meron akong isang pinsan na napatay ng kalaro niya. Kalaro niya 4 na taon, siya ay 2 taon. Naglalaro sila ng nag-agawan sa laruan. Yung laruan na nahawakan ng isa dahil hindi binabantayan, pinukpok dun sa ulo noong 2 taon. Patay. O hindi binabantayan ng mga magulang.
Ayan. Kaya dapat lesson na ho sa atin yan. 2 taon yung anak po ninyo, wag naman ninyong pabayaan. Lalo na, isipin ninyo may hanger pa, may mga nakakalat pa. Ilan po ba anak ninyo? 4 po sila. Ano po, yung sunod-sunod din po sila. 7 taon. Kasalanan ko. Sinunod-sunod mo pagkatapos ngayon sasabihin mo sunod-sunod po kasi sila. Ilang taon na yung bunso mo? May kasunod pa yan? Siya po yung bunso. Akala ko may mas bata pa dyan. Siya na po yung bunso. Di ka naman buntis. Hindi naman po. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos po, hindi naman po. Ilang taon yung sinundan yan? Kunin mo nga sinturong ko dyan. Ilang taon yung sinundan yan? Ano po, 5 taon naman po. 5 taon. So, hiyang-hiya ako sa'yo, 2 taon lang ang pagitan. Ganun, tapos yung sumunod doon sa 5 taon? 6 na taon. Yun, umiksi na. Yun po. Tapos yung isa? Bago 7 taon. So, 7, 6, 5. Dito lang medyo nadalawa ng taon ng pahinga konti. Tapos pinabayaan mo naman na talagang ikaw, Ay, nako. Si Doc Vic Santos ang ating Doc Vic, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Daniel. Opo. Pleasure to be here. Opo, salamat ulit sa inyong pagtugon ha. May lalapit na naman po ako kasi ito pong itong si Rian May Abaygar. 3 years old lang po ito, Doc. At meron siyang, ano ba yung IOFB? Ang IOFB po, intraocular foreign body po yan. So, baka may naiwan po dun sa bahagi ng hanger na nasa loob ng mata. Hindi ako sigurado kung yun po yun. We have to check the clinical findings po. A secondary angle closure glaucoma. Ang secondary angle closure glaucoma po, nagsara po yung daanan ng tubig sa mata. So tumataas po yung pressure at nadadamage po yung optic nerve. Sa mga ganito po, Doc, nakakakita pa ba yung hindi na? Totally. Sabi po ng mga doktor sa East Avenue. Oo. Hindi na. Ano ba to, Doc? Meron pang pag-asa pong makakita yung affected eye o... Hindi ko po nakita mismo yung pasyente pero sa mga nakikwento sa history po, mukhang napakaliit na po ng chance na kahit operahan po natin siya, napakaliit ng chance na mabawi na ho natin ang paningin. Kasi po, yung intraocular foreign body, kung totoo man po yun, ibig sabihin nandun na yung bahagi ng hanger sa loob ng mata for more than a year kasi parang 3 years old na yata yung pasyente. Kailan na nangyari yan, Inay? 2 years old po 2 years old siya. Tapos ngayon nyo lang pinatingnan? Pinatingnan ko po sa East Avenue po. Kaso po, nung uoperahan na po siya, nagkapulmonya naman po siya kaya hindi po natuloy. Dapat uoperahan na siya. Hindi lang natuloy dahil nagkapulmonya nung 2 years old siya. Tapos ipinabayaan nyo na after that? After nun po kasi dapat maibalik namin siya pagka December, wala naman po kami pera kasi inutang lang din po namin yung pera na yun na dapat ipapa-opera sa kanya. Naubos na rin po. Doc Vic, ako mangutangan na po ako ng loob sa inyo. Alam nyo kasi talagang pagka lalo na bata na ganito, it really pains me to see yung mga bata na ganito na nagkakaroon ng ganitong problema. Lalo na ito, may kapabayaan pa itong nanay dahil dun sa naglalaba. Si nenay naglalaba, ang tatay niya, ewan ko, ayun, nakahiga. Hindi nabantayan, natamaan ng hanger. Itong bata ganito. Doc Vic, ano ang initial na dapat natin gawin dito? Well, siguro dalhin lang po sa Fatima at examinin po namin ng mabuti. Titirano natin kung ano yung tinatawag na visual prognosis po, no? Yung kung ano ang tsansa at kasi malaking bagay po kung halimbawa may nakikita pa pong ilaw o wala na ho nakikitang ilaw yung bata.
At ang isa pa po, hindi gusto namin malaman kung nagkaroon na ho ng infection sa loob ng mata, no? Kasi po kung- medyo, Doc, makikita Matagal- ninyo yung kanyang mata parang nag-pop out na eh. At iba na po ang kulay. Medyo, ewan ko pa, iharap mo nga, na meron ho kayo monitor dyan, Doc, sa sorry po, wala ho ako you're ngayong outside. monitor, sir. Oo. Outside po, I-describe ko na lang po sa inyo. Yun nga, ang kanya hong mata ay parang naka-pop out na. Tapos halos maitim at mapula na yung ano. Wala na hong yung distinction ng white na ng kanyang mata. At yun nga ho, medyo parang na po siya talaga. Medyo parang in other words nakaluwa na, Doc. From sa mga kinukwento nyo po, dahil hindi ko po nakikita ang sarili ko hong mata, mukha pong malabo na po, no? Pero may mga gawa po kami para ho maging cosmetically Tsaka yung sinasabi nyo, Doc, na parang nagiging glaucoma na may pressure, maialis po yun. Ay, mahirap na po kung isang taon na po kasi po nagkaroon ng angle closure glaucoma, araw lang po ang binibilang, nabubulag na po yung pasyente. Oh, wow. Anyway, Doc, mas ma-assess po natin siguro ito kung makakapunta sa inyo at kung ano po ang pwede natin magawa ay matulungan natin itong bata. Sige po, wala akong problema. Ipadala nyo lang po at kami na ho bahala mag-assess at kami na rin po ang kakausap kasi mahirap naman po yung pumasok tayo sa isang operasyon kung wala rin tayong inaasahan. Baka umasa pa ng malaki yung pasyente at mabigo lang sa uli. Opo. Sige po, Doc, padala namin sa inyo at bahala na po kayo. Salamat po. Sige po. Thank you very much. Opo. Thank you po for your time, Doc. Si Doc Vic Santos ng Fatima University Medical Center. May God bless you po at nawa ay gantihin po ang inyong mga kabutihan. Anong pangalan mo? Rosemary? Rosemary, tawag sa iyo, Rose? Rosemary. Rosemary, ang tawag sa iyo ng asawa mo? Rose po. Rose. Ganun. Papadala natin kay Doc Vic, ha? Next time, huwag mo nang pabayaan anak mo, ha? Opo. Pagka maglalaba, katabi mo na lang sa'yo. Opo. At least yung nakikita mo man lang na hindi naman. Baka mamaya yung isang mata naman ang madali. Alam mo mga bata, malikot pa naman. Ha? Opo, kuya. Yan. Mga nanay. Naku, maniwala kayo. Sige ha. Sasamahan ka natin kay Doc Vic Santos para ma-assess mabuti yung mata niya. Opo. Para kung anong kailangan gawin. Ha? Baka naman sakaling meron pa. Dahil siyempre, hindi naman ako doktor. Describe ko lang. Iba yung makita mismo ni Doc Santos. Ha? Okay, Rosemary? Opo, kuya. Sige. Salamat po, sir. Sige, salamat din. Huwag mo na muna dagdagan yung anak mo, ha? Opo. Okay, ilang taong ka na ba? 35. 35 na ko. Bata pa yan, pwede ka pang makahabol yan pag hindi ka mag-ingat, ha? Sige. Saan trabaho ng mister mo? Ano po siya? Installer ng Sky Cable. So, nandito naman siya sa Pilipinas. Opo. Dahil walang Sky Cable sa ibang bansa eh. Opo. Dito nag-i-install. Sige, Rosemary, ha? Okay, matulungan. Paki-asikaso lamang ito. Bueno, pansamantala ho ay papaalam na muna ako. Bump off muna yan. Standby lang naman yan ha? At minsan parang much as gusto kong 'di ba? Well, masaya tayo, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan sa isang maliit na paraan, pero sana yung lessons din matutunan natin. Huwag niyong pabayaan basta yung inyong mga anak. Ko talaga pag nakakita ako ng bata ko yan medyo ko sa may anak kasi ako diba? Maintindihan nyo yan mabuti pag may anak kayo. Pero wag ka na mag-anak para wag ka na masaktan. Baka mamaya ganyan, pabayaan mo lang ng yung anak mo. Mga anak nyo, pakititignan natin. Huwag nyo pabayaan maglaro ng kung ano-ano, may matulis, mayroong makakasakit or what. Ilayo nyo dun sa mga maaaring malunok, ha? Paalala lang po. Bueno,
Ay nako, talaga nga naman, hinga-hinga muna tayo. Ano? Nagtatapos muna po pansamantala ang ating pong serbisyong kasambahay. Kung loloobin ng Panginoon, 4:30 to 5:45. Paalala lang po ha, ang kasama natin bukas si Dr. Diana Payawal, isa pong gastroenterologist. Mas maganda po kung makakasadya kayo dito sa ating himpilan, pero kung malayo naman kayo, pwede po kayong tumawag sa ating telepono 442-6244, local 157.